Before time mag-start guys, please don't forget to like the video, subscribe, and hit the notification bell. So paki-follow na rin yung ating Facebook page, Rusty DIY Garage, para kung saan man yung convenient kayo manood, pwede. Kasi kung ano man yung in-upload ko guys sa YouTube, naka-upload din yun sa ating Facebook page. So bahala kayo kung saan yung gustong manood. Magpapalit po tayo ng switch no, sa headlight. So ito yung nabili ko. Kasi ang problema nito guys, wala na siyang low. Hindi masyadong kita yung ilaw, pero naka-high yan, naka-high. Maski pindutin ko ng high and low, yan. Walang lumalabas sa dashboard. Dapat may ilaw yan. Ayan siya, may ilaw siya pag ginanong ko. Yan. Pero nawawala. So yung basic troubleshooting yan guys, kapag panay high na lang yung ilaw ninyo, kahit na hindi naman po dito yung bulb. Una nyo check yung fuse. Kasi usually yung ibang sasakyan, may hiwalay na fuse yung headlight, may hiwalay na fuse din yung high and low na ng headlight. Yung iba sasakyan magkahiwalay yun. Usually pagka yung fuse noon, yung high and low nandito sa ilalim ng dashboard o kaya dito sa ilalim ng ito yung sa may sa driver side, sa may ilalim nandyan. So titignan nyo lang yung label nung fuse box kung saan siya nakalagay. So usually ito kasi sa Avanza, wala siyang hiwalay na fuse, parang ano lang, magkasama na yung high and low plus yung pinaka bulb na talaga. So yun, chinek ko naman siya, wala namang problema. So ang next ko na i-check doon is yung switch mismo. Na-check ko na to, kaya order na ako ng surplus kasi nakita ko na yung issue. So, ituturo ko lang sa inyo kung paano ito magpalit. Depende kasi sa sasakyan ng pagpapalit nito at yung pagbabaklas. So, may iba kasi sasakyan na kailangan buong tanggalin mo to. Steering plus yung clock spring sa loob, kailangan tanggalin. Itong Avanza at saka ibang model, meron siya yung nandito lang sa gilid, nakasalpak lang to. Yan. So, technically, pwede mo itong matanggal ng ito lang ang tinatanggal. Itong dalawang part na to. Itong cover na to, itong sa ilalim. Yan. Pwede yung tanggalin niya na ganyan lang. So para makita nyo, ituturo ko pareho kung paano tatanggalin at saka ito mismong clock spring. So unahin natin to para makita nyo kung paano na hindi na binabaklas to, kung pwede naman na hindi nabaklasin yung clock spring. Kasi syempre pagka ito medyo delikado baklasin to. Hindi naman delikado pero sabihin yung clock spring kasi baka maiikot natin tapos hindi kayo marunong. Pero tuturo ko rin sa inyo. So usually guys sa mga sasakyan, laging dalawa yan, may bolt yan dito palagi. Yan, hanapin nyo na lang. Yan, may screw yan dito. Tatanggalin nyo lang yan. Banda sa steering, ikot nyo lang po steering. Kaya kailangan nakasaksak yung susi para hindi mag-lock. Pero huwag na ito turn on yung makina. I-turn on nyo lang para hindi mag-lock yung manibela. Yan, ayun yung isa. Click nyo lang yung manibela. Ayun, ayun yung isa. So tagalin nyo natin. So ayun yung isa. Yan, tapos sa kabila yung isa. Dito ulit natin yung manibela. Yun. Is, tatanggalan natin siya. So pag natanggalan natin yan, pwede nyo lang alisin yung uli yung susi. Kasi haharang yan sa ano, sa cover. So tanggalin yung susi. Tapos pwede nyo squatin to. Yan, ito. Naka-clip lang yan, magka-clip lang yan, ayan o. Magka-clip lang yan, hilayin nyo lang yung sa may pagitan nya. Ayan, tanggal na agad siya, nalaglag. So ito yung isa. Ito yung sa ibabaw. Ayan. Hilayin nyo lang sa pataas. Tandahan lang para hindi masabit-sabit yung ano. Ayan, yan. Tatanggalin nyo yan. Yun lang, itong medyo pagka ganito lang ginawa mo, yan medyo challenging dyan kasi sumasakit. Yan, medyo yan. Yan. Hilain nyo lang, hindi mo masisira yan, medyo matibay yung plastic nyan. Nilak natin yung manibela para hindi mo mawalo. So ito sa Avanza, napakadali niya tanggalin kahit hindi mo tanggal yung steering. Yan, matatanggal mo na to, sakit nyan, pipress mo lang to, tanggal na yan. Yan. Tapos yung pinaka main switch, sungkitin nyo lang ng flat screw o kaya screwdriver ito. Ito lang nakakapit yan. Yan. Diin nyo lang to. Yan, tapos tulak. Tanggal na yan. Tanggal siya. Ganun lang kadali. Madali tanggalin itong ganito yung sa Avanza. Gen 1 to ng Avanza. Not sure kung sa ibang model ganito rin. Pero ito sa Gen 1 napakadali naman na. So, yun yung isang way. Tapos papakita ko sa inyo yung pagbaklas ng, para kung sakali man hindi ganito yung style nung, hindi ganito yung style ng switch nyo. Kasi katulad sa Avanza Vios, example ko yung Vios, buo kasi siya. Itong switch na to plus yung kabila, magkasama yan. So totally babaklasin mo talaga to. Ituturo ko naman sa inyo kung paano to babaklasin at saka ano yung diskarte para hindi masira yung clock spring. So yun, ibabalik natin siya. Yung isang way naman, so syempre unlock na rin to. Yung magkabilang side, to sungkitin nyo lang to.
natin. Kasi kung nahihirapan kayo dito, pwede itong baklasin to. Tapos itong sa kabila. Yan. Sungkitin nyo lang yan. Flat screw lang. Flat screw sa gilid kung saan pwedeng sungkitin. Yan. Tapos sa kabilang side. Yan. Tapos tignan nyo ngayon yung lock. Yung lock nitong clock screen. Ay, ng airbag. Ng busina, ng horn. Yan. Depende kasi sa sasakyan. Iba-ibang itsura ng lock nyan. So, turn nito sa Avanza. Wrench ang gagamitin mo dyan. Yung Allen. Star na Allen. So, yun. Hilain mo lang yun. Tapos, pagkahila nun, ay ikutin mo lang yan. Tapos, yun. Mahuhugot mo na ito kabilaan. Sa iba naman, ano lang, nakalock lang siya. Ipupush mo lang siya ng screwdriver. Parang nakaklip lang siya. Ipupush mo lang yun ng screwdriver. So, mas madali yun. So, depende yun sa car model. Pero ito sa Avanza, dito, gagamitan mo ng ganito. So, yun. Iangat lang natin yan. Hindi ko na ipapakita para hindi umaba yung video. So, yun guys, naluwagan na natin siya. Pagka okay na siya, naluwagan nyo na ng gusto, pwede na hilahin to. Yan. Kasi nakaipit lang yan doon. Yung pinakita ko sa inyo kanina, nakaipit lang yan. So, kapag naluwagan nyo na yun, pwede nyo na hilahin to. Yun lang, tip lang, kung first time nyo magbaklas, tanggalin nyo muna yung negative terminal ng battery para hindi tayo madiskrasyan ito. Although safe naman siya, pero lalo na for first time kakasay, tanggalin nyo muna para hindi ito mag-engage. So tanggalin nyo, pagkatanggal ng battery, saka nyo hilahin to. Yan lang yan. Tapos baliktarin nyo, kasi may wire yan. So yun. So ito yung negative, yung black laging negative yan. Kahit anong sakit ang makikita mo dyan pag yung black negative yan. Yan, sa airbag mismo. Ingatan nyo to kasi andyan na busina yan. Ay, yan, so yan, tanggal na siya. Sakitin nyo lang sa ilalim. Yan. Tapos tabi nyo na maigi yung airbag. Yun, pag sinusungkit ito, ayan, yung dalawang side nyan, sa ilalim, likod, at sa ibabaw, may uka yan, hindi nyo susungkitin. Tapos ito yung lock na sinasabi ko kanina, ayan. Depende kasi yan sa car model. Ito kasi para siyang bolt. Sa iba kasi clip lang, pupush mo lang yun, madali lang. Basta mag-click lang yun, okay na yun. Yun. Tapos guys, ang importante kasi dito guys, kaya ako tinuturo to para hindi mawala sa align yung kanyang inyo steering. Kung halimbawa pagbabaklas kayo nito, para hindi kayo kailangan mag-alignment. Kasi pag binaklas nyo yan at nawala yan sa pag kinabit nyo yan, wala kayong ginawang marka, automatic ipapa-align nyo yan. So ang gagawin nyo doon, kung may marker kayo, pentel pen, lagyan nyo ng mark yung steering. Ito, katawag nito, nilagyan ko ng guhit yan. Hindi lang, ako ko, ayan, kita naman ito yung guhit. Ayan yung guhit. Ginasgasan ko lang kasi wala akong marker. Pati itong steering column, kailangan pantayan. May mark yan. Itong medyo puti na to, ginasgas ko yan. Pati itong steering column, meron yan, ayan. Hindi lang kita pero ginasgasan ko na yan. Pati yung bolt, yan. Pati yung bolt gasgasan nyo para pag tapat-tapatin nyo lang siya. Para yung, halimbawa wala man na kayong torque wrench, alam nyo kung hanggang saan yung higpit ng bolt pag binalik nyo na siya. So kung may marker kayo, tandaan nyo rito, kahit pentel, tapat nito ng bolt hanggang doon sa steering. Ang purpose niyan guys, para pag binalik natin tong steering, pagtatapatin mo lang siya. Yan, tapat mo lang tong steering kung saan mo siya tinanggal, pagtapatin mo yung dalawang marka mo. Para nasa align pa rin yung ating gulong. Kasi pag oras na hindi ka nagmarka dyan at binalik pa yung nakatabingi nang hindi siya nagpantay, wala sa alignment yung gulong mo, dagdag gastos ka ron. So yun yung isang tip doon. Tapos yun nga, pag tinanggal mo to yung bolt, at least may tanda ka kung nasa hanggang saan yung hihigpitan mo, yung tamang higpit niya. Tapos pag tinanggal nyo to guys, 19mm yan sa Avanza, pero common yan 19mm. Ang gagawin nyo doon, ilalak nyo yung manibela para may kontra. So pag ilak naman yung manibela, pihit nyo lang pakaliwa or pakanan, maglalak yan. Basta ilak nyo lang din yung, nakalak din yung ating ignition. Yan, nakalak naman siya. So pihitin lang natin hanggang maglock. Yun, so naglock na siya. Ang purpose nun para nakakontra to. So kaya mahalaga na nakalock yung ating, ay nakaguhit tayo, may yung marka natin. Tapos ang gagamitin nyo dito, 19mm na box wrench, yung nakatagilid na ganun. Kasi hindi nyo matatanggal kung tuwid, yung straight lang, hindi nyo matatanggal yan. Box wrench yung may pagganon, na box wrench ang tawag doon, yung may kurba. Or socket. Yun, kung may socket kayo, mas maganda, 19mm. Pero ako, para mabilis, ito, yung torque wrench, anong gamitin ko, impact. So yun. So yun, tanggal agad siya. Tapos unlock nyo. So pag in-unlock natin yan, pihit ang manibela, saka mo
ikot yung susi. Yan. Maraming case na matigas to. Hindi mo mahuhugot agad. Ginagamitan pa nila ito ng puller para matanggal. Pero itry mo lang napukpukin. Kasi ito, tigas oh. Hindi matanggal. Ayan. Hinihila ko. Ayun, natanggal. Pero kung halimbawa matigas, pukpukin nyo lang yung paikot. Pag hindi taga kaya, kailangan yung gamitan ng puller yan. Although, dapat matatanggal na yan eh. Kung sakasakaling matigas, lagyan nyo na lang ng spray nyo na lang dito ng WD-40 para mabilis siya matanggal. Tapos pukpukin nyo yung paikot ng manibela. Tapos ang ingatan nyo itong clock spring. Kasi hindi dapat yan naiikot. Yan, isa pa yan sa kailangan mong ingatan talaga. Yun. So yun guys, sa ibang sasakyan kasi, tinatanggal to. So pag tinanggal yan, na-clip lang yan dito. Hindi ko na ituturo kasi may video naman ako nahiwalay nito. Pero ituturo ko lang kung halimbawa kasi dapat ito, pag tinanggal nyo yung spring, clock, manibela, lalak nyo to, titaypan nyo to, dito, tsaka dito. Or kung saan man, paikutan nyo ng tape para hindi siya umikot. Kasi pag umikot yan at hindi nyo na ibalik sa tama nung binalik nyo yung clutch nung steering, mapuputol yan. Mawawalan kayo ng airbag plus busina. Pero yung tip doon, kahit halimbawa hindi nyo siya mapihit na, ay hindi nyo siya na-tape, ano kaya natanggal yung tape tapos umikot, ang gawin nyo doon, before nyo baklasin, bilangin nyo ilang turn yan dito. Yan, wala ito, pakaliwa. 1, 2, 3/4, 2 and 3/4, actually almost 3. So ang gagawin mo doon, ito yung 3/4, 1, 2. So yun, ganun lang ang logic nyan. Kung ilan yung inikot mo pa ganun, babalik mo lang siya sa gitna. So ito 2 and 3/4. So yun, kung sakasakaling ang tanggalin, hindi ko na ipapakita ito pagtanggal. Mag-focus na tayo sa, at least nakita nyo kung tinanggal ko yung steering kasi medyo kung paano. So focus tayo dito sa ating switch. Yan, yan, ito yung socket. Kasi ito lang yung pipihitin nyo dyan. Push nyo lang yan, tanggal na yan. So yun. So yun guys, ito yung socket na, ito yung ating switch. Pakita ko sa inyo, ito yung luma, kasi ito yung surplus na binili ko. Pakita ko sa inyo yung difference kung bakit ayaw siya mag high, ay mag low. Ilalagay ko siya sa high. Ayan, tingnan nyo kung ano yung mangyayari. Ilalagay ko siya sa high. Ayan, naka-high yan. Itong isa naka-high. Ayan. Guys, pansinin nyo yung ating contact. Ayan. Kapag naka-high ang inyong switch, dapat itong 1 and 2 ang nakaangat. Pero tingnan nyo itong luma, yung 1 lang ang nakaangat. Pag naka-low naman, 1 and 3. So pansinin nyo yan, 1 lang ang nakaangat. Tingnan nyo itong surplus na binili ko. Ayan, naka-high yan. Yung 1 and 2 nakaangat. Ganyan dapat yan. Kasi pag inangat mo yan, gagana lang dapat ito. Ito yung pang high, yung third yung pang high. Yan lang ang dapat naka-contact dyan. Ito yung pang low. Kaya pag nilipat natin yan ng low, ayan. Ayan. Pag nalipat natin ng low, 1 and 3 yung nakaangat. Ito 1, 3. So lipat natin ito ng low. Ayan. Pag nilipat mo siya ng low, naka 1 and 2. Hindi na umaangat yung 3. Tapos ang cause niyan, sa loob kasi nito, may nag-i-slide. So tatanggalin ko para makita nyo. Para natin tanggalin, itest muna natin tong bago. Yun. Pwede na naman isalpak na to diretso. Yan. Salpak naman diretso dyan. Ito. Salpak na to. Para matest natin. Ayan. Tapos nag-high and low na siya. Hindi nyo lang nakita pero malayo kasi ayun, yung sa likod ng Mirage. Ayan. Ayan, nag-low siya tapos to high. Ayan. Ito yung pinaka nasa ilalim dito. Ayan, pag tinanggal mo yung yan, yung wire na yan. Ito. So over time, ito numinipis. Plus yung goma niya. Itong switch niya mismo. Pagka ayan, may pumapalo kasi na ganyan. Tumitigas na to. Sumasabit na kaya hindi na umaangat. Nahirapan na siyang mag high and low. Hindi niya na nahit yung contact point nung ating mga yun, yung pinakita ko kanina. Kaya siya nasisira. Actually napapa-repair yan kung may kakilala kayo. Kaso ito kasi taxi. So wala akong time magpa-repair. Hindi ko rin alam kung kanino siya ipapa-repair. Kaya ang ginawa ko is bumili na lang ako ng surplus. So yun guys, assemble na natin. So balik na natin siya. Napakadali lang naman ito pagbalik guys. Yung pagbaklas lang talaga medyo matrabaho dito. So yun, balik nyo lang siya. Yan, may dalawang lakyan dito. Yan. Sabit nyo lang yan doon. Tapos ipupush nyo lang. Yan. Pasok nyo lang yan, tapat nyo. Tapos push hanggang mag-lock din. Yan. Lock na yan. Tapos socket. Push lang. Yun.
Tapos supposedly kung hindi natin ito tinanggal, same lang naman kung paano pagbalik. Itong kanyang cover, same lang yan. Baklas to or hindi, pares lang yan. So papakita ko na lang ito kung paano. Yan. Pasok nyo lang to sa kabila, tapos dito yan, tapos dito yan. Tulak nyo lang. Sensya na wala sa tayong tagahawak ng cellphone eh. So yun, tapos yung likod yan. Pag dugtong kayo natakot, ayan, look nyo na yung mga bolt. So same lang yan. Kung nakakabit yung steering, katulad yung ginawa natin kanina, pag kakabit nyo to, pipihitin nyo rin yung manibela. Pero ito kasi since open na siya, kakabit ko na. So yan, balik na natin yung mga bolt, ay yung mga screw. Yan, hindi ko na pinakita. Tapos since ito hindi kasi natin binalot, tape, kukonfirm ko lang tama. 3/4, 1, 2, 3/4. So okay naman siya. 3/4, 1, 2. So yun. Tapos balik na natin yung ating steering. Yun yung importante doon guys, yung ginuhitan ko. Ayan o, ginuhitan ko siya. Yan, minarkahan ko yan. Itatapat nyo ngayon yan pagka pasok nyo tong cable dito. Tapos gitna na yung clock spring. Ngayon, ayan. Yun, bago nyo isalpak ng todo, yun, titignan nyo ngayon yung minarkahan natin. Ayan yung nakamarka sa taas, sa sa steering. Ito yung sa column. Ayan na siya, pantay na yung unit natin sa taas at saka sa baba. So pwede nyo na ibalik yung kanyang bolt. Since ito may marka din, pag hinigpitan nyo siya, yun, pag tumapatay yung marka, yun na yun. Pero ito kasi, ayan, gagamitan ko na lang ng, so ayan, ayan yung marka, yung sa steering, ito yung sa bolt, ayan yung sa, ito yung sa column, ito yung sa bolt, ito yung sa power steering, pagkatapat sila. So yan, align na yan guys. Tapos balik nyo lang tong clock spring. Pero ito ano to hindi nyo naman gagawin nga ito kapag Avanza lang yung papalitan nyo. Kasi nandun na sa gilid, pwede na yung kalasyon, tapos sa dapat tayo. Pero pinakita ko lang, para kung halimbawa ibang sasakyan, ibang model, tapos magpapalitin kayo, pinakita ko lang para may idea kayo kung paano baklasin. So yun, ito naman babalik nyo lang to, no? Salpak nyo lang. Ayan, salpak, tapos push nyo itong lock. Tapos balik nyo yung negative socket. Yan. Tapos lapat nyo lang ulit ito. Yan. Huwag kayo matakot kasi tutunog. Pag nilapat yan, tutunog talaga yan, horn. Yan. So yan, lapat na siya. Tapos ilalak lang natin dito. Hindi ko na ipapakita guys para hindi na humaba ang video. Ilalak ko na to rito. Ilalak ko rito, babalik yung cover kabilaan. Tapos na. Ganun lang siya guys. Hindi ko na ipapakita yung paglalak kasi madali lang naman yan. So ganun lang siya guys. Napakadali. Tapos yung nakalimutan ko pala, ilalak nyo rin yun pagkahigpitan nyo. Nakalimutan ko sabihin pero ilalak nyo rin yun. Tapos, so yun lang guys. Maraming salamat and please don't forget to like the video, share and subscribe na rin sa ating channel. And follow nyo na rin yung ating Facebook page, yung Rusty DIY Garage na Facebook page para kung sakaling wala kayong YT or kung saan man convenient sa inyo manood, pwede. So yun lang guys, maraming salamat and God bless.